Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Vice President Sara Duterte will not just face the impeachment trial. She could also face criminal charges as recommended by the Bureau of Investigation. The government still owes COVID frontliners almost 7 billion pesos in allowances, but payments may come next year, according to the Department of Budget and Management. Contradaya finds half party lists seeking for seats do not represent the marginalized sector. Sino ang represent nila? And just before the Valentine's Day, survey reveals a record low of Filipinos who are very happy with their love life. Hindi mo tayo kasama dyan, no? Happy naman tayo. Yes. Happy. Ayos sa tanong sa love life. Anyway, let's get right to the news. The National Bureau of Investigation has recommended filing criminal charges against Vice President Sara Duterte following her alleged threats against President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Meanwhile, the Department of Justice said Duterte is not immune from criminal charges despite the ongoing impeachment process. Here's the report. The National Bureau of Investigation has recommended filing inciting to sedition and grave threats charges against Vice President Sara Duterte. This stems from a statement she made last year where she allegedly instructed an assassin to kill President Marcos, First Lady Liza, and Speaker Romualdez should she be killed first. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers. So we take that seriously. In a brief comment, Vice President Sara said the NBI's recommendation was as expected. Duterte had earlier stated that she did not expect a fair process from the agency. Meanwhile, Senate President Cheese Escudero said the filing of charges will not affect VP Sara's impending impeachment trial. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Escudero further noted that the Senate, acting as an impeachment court, will not consider the NBI's findings unless they are formally presented by the involved parties. For its part, Department of Justice Undersecretary Jess Andres emphasized that the Vice President is not immune from criminal charges, even with an ongoing impeachment process. The Vice President, while she is facing impeachment charges presently, is still not immune from suit. So this criminal case is one instance where a possible violation of the law can still be enforced against the Vice President on matters of accountability. He added that there is nothing political about this. There's nothing political about this particular process. We have to be very circumspect. We could not file a case earlier. We could not, just fast-track the investigation. We have to give the law enforcement agent sufficient time to complete the investigation. And if there is no evidence, then we will not proceed with the filing of the case. Let us see in these coming days after, we give the panel a chance to make that evaluation. And after the Vice President submits, hopefully, her counter affidavit. Andres also noted that if VP Sara is convicted, the penalty of jail time will only apply after her term. Reporting for News 5, Elaine Fulgencio, We Are One News. Now, former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo slams NBI on case against Vice President Sara Duterte. Panelo said the NBI director should go back to law school as the case has no basis in fact and in law. He added that NBI's action is obviously tainted with politics and a demolition job to put the Duterte out of the presidential race in 2028. Panelo, who served as a chief presidential legal counsel under former President Rodrigo Duterte, will always defend Sara. The Senate said that the impeachment trial of Vice President Sara Duterte will begin after President Bongbong Marcos delivers his State of the Nation address in July. But a former Supreme Court justice said senators can still convene even while Congress is on break. Retired Associate Justice Adolf Ascuna explained that the Constitution mandates the Senate
to immediately try the articles of impeachment since it is a non-legislative function. He also emphasized the importance of senators taking their oath as judges without delay. Palagay ko, dapat mag-convince sila at umpisahan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal. Hindi kailangan tapusin ang paglilitis under the 19th Congress. Kailangan lamang, palagay ko, na umpisahan. Dahil pag hindi umpisahan, baka yung jurisdictional tribunal ay hindi ma-attach at it will be too late to attach it under the 20th Congress. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Duterte-backed PDP Laban is holding its proclamation rally for its senatorial bets in San Juan. Mobile journalist Merimon Reyes is now reporting live from Club Filipino. Merimon, ano na ba ang ganap dyan? Yes, magandang umaga at so far tuloy-tuloy pa rin ang preparations para sa campaign kick-off ng PDP Laban na magsisimula around 3 o'clock p.m. mamayang hapon. Pero may nakausap na tayo kanina mula sa isang kampo ng slate na ito at nasabi na ang presensya raw nila musician and lawyer Jimmy Bondok ay nandito na kasama ang campaign manager na si Senator Robin Padilla. Pero kumpirmahin pa natin kung yung ilang bang miyembro pa ng netong slate ay nandirito na, pero so far sila yung alam natin na nandito. Pero mamayang hapon makakarinig din tayo at makikita na natin yung formal endorsement ni former President Rodrigo Roa Duterte para sa kanilang senatorial bets. At the same time, makakarinig din tayo ng remarks mula kay Davao City Mayor Baste Duterte at mula kay Senator Robin Padilla. Ilan sa mga titingnan din natin ay kung ano nga ba yung mga plataforma at plano ng mga bahagi ng slate na ito na sila re-electionist hopeful Senator Bato de la Rosa na sinasabi o plantokhang ang magiging style niya ng pangangampanya o ito yung pagdo-door-to-door, pagkatok at pagpiplead daw sa publiko na siya raw ay iboto. Kasama rin si re-electionist hopeful Senator Christopher Bongo, ang aktor na si Philip Salvador, ang lawyer na si Raul Lambino, sagip partner ni Representative Rodante Marcoleta, ang lawyer at musician nga na si Jimmy Bondok, lawyer na si Jesus J.V. Hinlo, si Atty. Vic Rodriguez, at titignan din natin kung magkakaroon dito ng representation itong si KOJC leader, Pastor Apollo Kibuloy, na sinimulan yung kanyang pangangampanya kinagabihan ng February 11. Yes, Merimon, you mentioned si Pangulong Duterte na will make his formal endorsement. Do we expect him and Baste to give remarks in the opening of this kickoff rally? Sino pa ba ang ini-expect natin na magbibigay ng mga remarks nila? So far, ang nakuha natin mula sa program flow, magsasalita dito ay si former President Rodrigo Duterte. May remarks mula kay Davao City Mayor Baste Duterte. And magkakaroon din ng maririnig tayong remarks mula kay Senator Robin Padilla as campaign manager and itong 9-member ng PDP Laban na senatorial slate. Pero titignan din natin mamaya kung sino-sino pa yung mga guests na kung magkakaroon ng performances dito, sino ba yung mga imbitado pa na personalities. Kasi so far sa ngayon wala pa tayong ibang nakikita. Pero around 3 p.m., mamayang hapon ang pinakasimula ng program flow. Pero pagdating naman sa presensya ni former President Rodrigo Duterte, ang nasabi dito ni Senator Bato de la Rosa, sasama sila sa pangangampanya pero more likely dahil sa age nga nito at saka yung physical capacity ni Duterte, ay doon daw sa mga large areas na lang siya sasama and sa meeting de avance. Okay, Merimon, of course, the question ng marami, sa tingin mo may surprise visit ba dyan si VP Sara? Yan ang inaabangan natin sa ngayon. Pero nung nagtatanong-tanong tayo, wala pang malinaw na sagot yung na tayong nakukuha kung makikita ba natin yung presensya ni VP Sara Duterte. Pero since nandito ang kanyang kapatid at ang kanyang ama, titingnan natin baka may biglaan siyang pagdating mamaya. Oo kasi 'di ba una na siya nagsabi na baka hindi nga daw siya mag-endorse ng mga senatoriables dahil baka daw maging kiss of death ito para sa kanila. Pero we'll see kung siya ay pupunta diyan. Nabanggit mo din also si si Attorney Sal Panelo na baka pumunta diyan meron ka na bang iba pang mga ang tawag dito mga naririnig diyan na iba pang pupunta diyan sa proclamation rally? Yung ilan sa mga nandito kasi yung kampo rin na from Duterte at ang mga nabanggit sa atin kanina, bukod doon sa camp ni Jimmy Bondok, posible raw ibang mga kamag-anak, mga kaibigan, or even yung mga fans na sinasabi nga nila ay posibleng dumalo dito. Pero since first come, first serve basis yung pinaka-setup para sa mga bibisita dito sa loob ng venue, pwede naman daw silang pumunta o mag-abang sa labas ng venue kasi kanina umaga pa lang nag-conduct na ng security check sa loob at labas ng venue yung mga official dito para masiguro na smooth
slowing ang magiging program proper nila na posibleng abutin din ng early evening mamaya. Oo nga, Linawin ko lang, sorry. Merrimon, yung pupunta, yung papasok dyan sa loob mismo sa proclamation rallies are mostly yung mga supporters nila ng PDP Laban, pero hindi sila yung mga supporters na grupo na dapat nasa labas lang. Kasi 'di ba sabi ng COMELEC, bawal magpakain sa mga supporters. Yes, at aalamin din natin mamaya kung masusunod ba itong protocol kasi nga ini-anticipate din nila yung dami rin ng tao. Even if ito pa lang yung venue sa ngayon, hindi ito yung kasing laki ng kung ano yung mga nakita natin dun sa mga lumipas na campaign kick-offs, posibleng araw na dumagsa pa ang mga tao dito. Pero ang guarantee naman nila, bantay sarado sila kung sakali na daragsa pa ang mga supporters. And of course, Merrimon, marami nagtatanong since yung Club Filipino is right beside Green Hills Mall at saka may dalawang schools within that area na malalaki, no? Kamusta naman ang magiging traffic situation dyan? Are there mga traffic officers from the MMDA or yung mga from the barangay or local government ready? Yes, Angelo, yung pagpunta natin kanina before 7 a.m., maluwag pa. Wala pa masyadong bigat pagdating sa foot traffic or vehicular traffic. Pero nakita natin na sa bawat poste, even na malayo doon sa mga stoplights, ay mga nakaantabay na ang mga traffic enforcement agencies. At the same time, yung nasabi nga natin na libot dito for the security check, hanggang labas mismo ng venue at yung kalsada mismo dito around San Juan, around the Club Filipino, ay tinitingnan nga daw nila kasi hindi raw malabo na marami ang mag-aabang dito, even if alam nila na reserved seats pa lang dito, first come, first served basis pa lang ang upuan dito sa loob, posible doon sa labas ay may mga mag-aabang na sa kanilang sinusuportahang senatorial bids. Alright, thank you so much. Our mobile journalist Merrimon Reyes reporting live from Club Filipino. Meanwhile, this just in, Vince Dizon will be the next Secretary of the Department of Transportation or DOTR effective February 21, 2025. He is already authorized by the Office of the President to start the transition at the DOTR in coordination with the team of Secretary Jaime Bautista, who has resigned due to health reasons. Kasi actually last year pa natin naririnig yan Yeah, oo. Mapapalitan nga daw allegedly or magre-resign itong si Secretary Jaime Bautista sa DOTR at mapapalitan siya. And finally, ito na yung Kasi parang last year pa lang may mga news reports coming out silently, Yeah. no? Kasi hindi na makakope si Secretary Bautista at that time with the schedule at saka yung kailangan na output sa kanya, medyo nahihirapan na siya because of health. Pero hindi naman kina-clarify what specific health reasons there. But of course, we respect that. That's a private matter with the family. Yeah, pero kasi yung ibang mga, alam mo na, naririnig natin sa tabi-tabi. Mga Sinasabi hindi na daw happy kasi ang Pangulo doon sa mga nagagawa sa DOTR. Marami kasing mga mga issues So hounding. parang ang health reason nagiging common reason. Allegedly, hindi natin alam. But wala Pero naman tayo ako- sinasabi na walang problem sa health si Secretary Yeah. Dizon. Of course, that's a private matter sa family. But whatever the prerogative of the President is, siya naman Yeah. nag-appoint dyan. So if he's not happy, he could just remove the Secretary. Exactly. Pwede siya mag-revamp kung gusto Yeah. niya. Wala pa tayo nakikita major revamp actually. Wala pa. From PBBM. Si- Mga few movements lang. Exactly. Pero I want to go back lang dun sa mga first 2-3 reports natin earlier. Of course, yung recommendation ng NBI doon sa pagsasampa ng kaso kay VP Sara doon sa kanyang alleged na kill order doon sa tatlo, 'di ba? Si President Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez, and of course First Lady Liza Araneta Marcos. Na yan po ay nasa internet Yeah. dahil nagkaroon siya ng parang Zoom press con at that time, 'di ba? Pero yun nga, ito isa lang to dun sa mga kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte, dahil apart from the recommended cases against her, she's also currently facing yung mga complaints for grave coercion, direct assault, and disobedience. This one naman is filed by Philippine National Police. And also, yung disbarment complaints niya sa Supreme Court na if I'm not mistaken, si Attorney Larry Gadon, yun isa sa mga sumuporta nung pagpa-file ng case na to. Ang gusto ko makita kasi yung sa case ng NBI, ano yung specific case, final case nila, if it's destabilization, they have to prove na meron talagang kinontratang hitman. Kasi if it's all words, then that's a different case dapat altogether because iba ang verbal threat pero verbal abuse, verbal attack, diba? Yun yung sinasabi nung, di ba, sa kampo nila Duterte via Senator Bato de la Rosa, hindi naman talaga threat yun. Ang word na ginamit niya at that time, if I remember it correctly, is conditional threat.
Diba? Pag may nangyari sa akin, parang ganun. Pero, syempre, all other legal experts are saying that's still a threat. Kasi, for example, like kay former President Rodrigo Duterte, during his tenure as president, he had many threats against people. But, people just took it in just because they know ganito lang naman ang expression ni Pangulong Duterte at that time, di ba? But no cases were filed against him. But ang sa akin lang, sige, as long as there is merit and aside from yung hawak nilang evidence na yung sa actual video, I don't know if the NBI was able to, supposedly they said they were tracking down the supposed person na kinontrata. Kung meron man lang kinontratang hitman na yung sinabi ni VP Sara sa kanyang statement. Kung meron. So I don't know kung ano yung follow-up na If you can remember, di ba, she was asked to appear sa NBI para nga dito sa issue na to, pero hindi na siya pumunta. I think through her counsel, nagpadala sila ng statement na available naman sa internet yung statement ko, yung nangyari na yon. Pwede nyo naman makita doon kung talagang merong threat na nangyari doon. So we'll see kung ano yung magiging kahinatnan nitong kaso na to because it's in the ball of DOJ, di ba, sa prosecution, kung isasampa na nga nila itong kaso. Kung sasabay ba sa impeachment, mauuna o mahuhuli. Sunod-sunod, di ba? Let's see. Okay. Alright, coming up. Election watchdog Contra Daya reveals more than half of party lists vying for seats do not represent the marginalized sector. And some healthcare workers have yet to receive their COVID-19 allowances 5 years after the pandemic. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Bilang Pilipino. Bilang Pilipino. Now, a recent study shows that majority of party list groups vying for seats in Congress do not represent marginalized sectors. Watchdog Contra Daya revealed that 55% or 86 of the 156 party list groups have no clear ties to the underrepresented communities. Contra Daya also flagged 7 high-ranking party list groups in surveys due to their affiliations with political clans, big businesses, or security forces. These include 4 Ps, ACT-CIS, Duterte Youth, Ako Bicol, FPJ Bantay, Bayanihan, Tingog Sinirangan, and TGP. Meanwhile, it also found that 9 party list groups submitted limited information to the Commission on Elections or COMELEC. In response, the COMELEC said it respects the study conducted by Contra Daya, but emphasized that they thoroughly reviewed the party list groups that applied for accreditation in these elections. It ends up marginalizing the already marginalized. Naging biktima yung party list system ng money politics. Hanggat ang batas po natin ay maluwag, sabi, hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismong sektor na kanyang nire-representa. Doon pa lang po, butas yon. Doon pa lang po, naging paraan yan ngayon ng mga makapangyarihan na at may pera na maging miyembro ng Kongreso. Yeah, totoo yun. Kaya nga sinasabi ng COMELEC through Chairman George Garcia, ang nagugat dito talaga lumalala through the political dynasty. Dynasty. Diyan talaga nagkakaroon ng mga, actually sabi nga nila, lumala daw as compared to 2022. Sa ngayon, lumala talaga yung mga political dynasty o yung mga ganitong party list na hindi naman talaga nagre-represent ng mga marginalized sectors. Kasi sometimes sectors. ang ginagawa ng ibang politicians, kunyari, they're running for a local post, tapos may anak sila or asawa, siya yung mamumuna sa political dynasty, sa party list. So, syempre, hindi naman kaagad nakikita ng tao. Sometimes ang campaign kasi is they're campaigning for the party list itself, not the personality. Pero then again, sa batas, nililinaw din ni COMELEC Chairman George Garcia
that party list does not need to represent the marginalized sector, rather a specific group of people with an Yes. advocacy. Oo. Linaw na yon. Yun Oh, eh. linaw Sabi na nga yun. nila lalong lenience in the law, 'di ba? Sabi nila at saka daw lalong lumala because of the SC ruling noong 2013, which sinasabi nga nila dito, the national and regional parties or organizations along sectoral lines do not need to represent any marginalized and underrepresented sector to join the race. As long as meron daw proven advocacy, Correct. yung tao na yun po pwede. Tapos yung nilalagay pa nila nga isa pang issue doon kasi pag daw kunyari, nagpapalista sila bilang mga party list group, nagpapa-accredit sila. Wala daw specific details yung nilalagay nila nung nature of their work. Usually nilalagay nila Yeah. doon general details lang. And tapos kaya nga ina-urge yung mga voters ngayon na scrutinize nila yung lahat ng nominees. Kasi usually, di ba, tatlo. Sino ba yung first 3 nominees mo? Kasi yan yung po pwedeng makaupo. Depende sa number of seats. Depende Pero sa di ba number parang of seats sabi or ng, votes na makukuha sabi ng ng COMELEC, party di ba, list. 10 seats dapat try mo punuan na yun para Yes. wala nang excuse later on kung may nagkasakit o may mag-withdraw. Exactly. So, dapat daw sinuscrutinize yung 10 nominees na yon dahil minsan doon daw tinatago ng mga political dynasties yung mga sa pamilya nila. Kunya, first 3, hindi yan kasama sa kanila. Yung pala, nandoon na sa bandang ilalim yung mga nakalista na kasama sa pamilya nila. Kasi yung iba daw, ginagawa naman nilang, ang tawag doon, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Yung training ground, 'di ba, para sa bigger career in politics, itong pagpasok nila sa party Actually, hindi. list. It's no longer a training ground. It's actually already a machinery that they use to control Yes, the narrative. yun. Pero alam mo, yung with regards ito sa mga party list, yung mga reklamo nila, the law may be harsh, but the law is the law nonetheless. Sabi nga ni Chairman George Garcia, kung kaya nga natin palitan sana or gawin natin specific about yung political dynasties, then so be it. May mga schools of thought, like sabi ni Ben Tulfo, hindi naman political dynasty kung national politics kayo lahat. May point siya doon in terms of technicality, but then again, we have to really go down to the meat of it. Okay, do we now have a anti-political dynasty bill? Ano ba ang specific na sinasabi? What is a political dynasty? Linawin na natin What yan. I'm trying to say kanina, stepping stone. Itong Yes, itong training ground stepping stone. Oo, stepping stone, 'di ba? Dito sa party list na 'to. So, 'yun ang nangyayari diyan, but nakakainis lang din kasi makita yung iba talaga sinasamantala itong loophole na 'to sa Inaabuso. Okay. All right, as the campaign season for local opposition approaches, President Bongbong Marcos reminded candidates of their responsibility to serve the Filipino people. Speaking at the League of Municipalities General Assembly, he acknowledged the heated nature of local races, but emphasized that the goal remains helping fellow Filipinos. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. The president said the elections are a crucial part of democracy and means to restore the public service mandate. He also urged local officials to continue serving the public even after their term ends. Sa dulo ng ating panunungkulan, isang tanong lamang ang mahalaga. Mas maginhawa ba ang buhay ng mga Pilipino dahil sa ating mga ginawa? Kung ang sagot ay oo, alam natin, nagampanan natin ang ating tungkulin. Huwag natin sana makakalimutan yan. At pagkatapos ng halalan, ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yun dahil kailangan natin lang lahat ng mga gustong tumulong na magkapit-pisig upang magtulungan. Alam mo yan yung in the past, most violence comes from itong tinatawag local na elections. local elections because it's a feudalistic politics in nature. In other words, feudalistic politics means it's very similar sa mga Game of Thrones type na naglalabanan for a specific area. Tsaka Oo. nag-uungkatan ng dirt. Oh, hindi. Not only that. Yun ang buti kung yun lang. Talagang they will resort to Violence. Look what happened to yung Maguindanao massacre kay Mangudadato, di ba?
that's a feudalistic politics. Local races yun ang pinaglalabanan nila doon. Mas madugo talaga pag local races. Oo, kasi you have to remember, yung dalawang family na magkaaway, they're fighting for control of the area. Sometimes kasi yung mga pamilya, not lahat hindi lahat, may mga illegal activities na nangyayari or protecting other people na pag mawala sa poder nila yung lugar na yun, natatakot sila yung business nila mawawala. Totoo. At dyan nag-uugat din, babalik pa rin tayo sa sa political dynasty, di ba? Pag natapos yung termino nung nanay, tatay naman, tapos anak naman, and so on and so forth. Ay, nako. Speaking of candidates? Speaking of candidates, senatorial candidate Doc Willie Ong has officially withdrawn from the 2025 elections to focus on his health. He expressed his sincere gratitude to all those who supported him and prayed for his success. Ong also stated that he would continue to support good governance and the candidates who share his ideals. In August of last year, he disclosed he had been diagnosed with sarcoma cancer. Yan, pangatlo na siya dun sa Oo, mga the nag-withdraw last sa one was senatorial Wilbert slate. Lee. Yes, correct? Wilbert the first Lee. one to withdraw from the senatorial from the senatorial slate I see former Governor Chavit Singson. So yeah, Diba? si Chavit, Governor Chavit Singson, si Gov kasi said may nagka-pneumonia and afterwards Health reasons din. pneumonia. Tapos afterwards naramdaman niya na hindi na talaga niya kaya yung physical rigors of campaigning. Si Wilbert Lee naman withdrew due to resources, problem with resources, kakulangan. And now you have Willie Ong, Doc Willie Ong. Alam naman natin from the start, medyo may sakit siya kasi pumapayat na siya sa mga disclosure niya sa mga videos na pinapalabas niya noon. And I remember also Doc Willie Ong was one of the few doctors or di ba yung mga doctors before during the pandemic nagbibigay ng mga COVID-19 pandemic awareness. Doon diba? nag-peak actually. Matagal lang kilala si Doc Willie Ong pero doon siya nag-peak sa COVID-19 because aside from yung COVID-19 awareness, yung online konsulta niya. Doon, di ba? Doon. But speaking of COVID-19 pandemic, the Senate tackles the unpaid allowances of healthcare workers. Here's the report. 5 years after the COVID-19 pandemic, over 6 billion pesos worth of health emergency allowance has yet to be distributed. According to the Health Department, there is no allocation in the 2025 budget. Sa 2025 GEA, yung na-insert na provision na amount sa the payment of HEA amounted to 2 billion. This 2 billion was the one being vetoed by the President. Assuming na hindi ito na-veto ng President, nalabas yung 2 billion, kulang pati... Bakit na-veto ito? It was included in the proposal. It was in the program fund. Sayang naman, services rendered ito. That's the... Pinagpawisan, pinaghirapan ito ng mga kababayan natin. One health worker noted that ayuda programs were prioritized over their allowance. Pinagpawisan na namin yon. Dapat lang po na makuha namin. Nakakainggit nga po na yung ibang proyekto, gaya nga po ng AKAP, MAIP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa. That amounts to a total of 132 billion. Napondohan po, napakasagana. Pero sa amin na 6.7 billion po, gaya nga po sabi, binito pa. The DOH said it is now up to the Budget Department to look for allocations. Yung concern lang po natin, sir, for this year po, for our 2025 GAA po, sir, wala po kasi yung special provision po natin on the payment ng arrears. Yun po yung na-discuss din po natin last meeting. Kaya po, ang initial recommendation po natin, kung meron pong mga excess po. Kaya po we encourage nga po yung agency to utilize or modify their available allotment from their existing PAPs. For News 5, I'm Ria Fernandez. We are One News. Now let's discuss this further with a health workers group. We have with us Ronald Ignacio, spokesperson of United Private Hospital Unions of the Philippines, with us on the line. Good morning. Hello, good morning po, Sir Diego and Ma'am Angela po. Yes. All right, Ronald, let's get right to it. No? Sa hanay po ng grupo nyo, ilan pa ba ang hindi nakakatanggap ng allowances? Sir, to make it straight, doon sa mga members po, official members po ng UPH-UP, nakakuha naman na po kami last year, po. Pero yung figure po na 6.7 billion, nang galing po mismo doon sa DOH po kay USEC Bravo.
Okay. Napag-usapan na po namin yan last year pa po. And yun nga po yung figure na sinabi po nila. Yun po yung mga appeals na dumagdag na lang po ng dumagdag kasi nga nakita po nila mga healthcare workers na nainganyo po sila mag-file ng mga claims kahit beyond deadline na. And Okay. fortunately naman po, in-accommodate naman po ng DOH that time. Kaya nga po, yung sa 27 billion po na nirelease po ng DOH last year, iba po ito doon sa na-release na 27 billion, doon sa 6.7 billion pa po na arrears. Pero even that po, we are disputing that figure kasi sa sobrang dami pa po talaga ng mga nagke-claim po, no? Marami pa po kami nakikuhang reports. Ito na po, especially po, yung mga healthcare workers na walang union, pati na po yung mga outsourced personnel po na hindi nasikaso ng kanilang agency yung pagpasa po ng mga requirements. At the same time, meron din pong isang provincial hospital as well as LGU hospitals na hindi ko po mawari kung bakit hanggang ngayon hindi po sila nakakakuha. Samantalang, during the pronouncements of DOH before, nabigyan na po nila yung mga government hospital. Hindi po namin alam na yung government hospital na sinasabi po nila, yun yung mga DOH-controlled hospitals lamang po pala. Hindi po kasama yung mga provincial hospitals and LGU hospitals po. The same time, doon din kung maalala ninyo, yung mga contact tracers po natin dati as well as barangay healthcare workers. And kung titingnan po ninyo, babalikan po ninyo yung batas po, entitled po lahat ng mga healthcare workers na to doon sa benepisyo ng RA 11712. Pero sir, sabi daw po kasi ng, at least since last year, sinabi ng DOH through their Undersecretary Bravo na they will come up daw po with the Health Emergency Allowance Mapping System that will be available online para doon makikita yung mga status at papaano makukuha, etc. Nakita niyo na po ba yun? Nagkaroon na po ba kayo ng access doon para po ma-check po yung status ng iba? Ma'am, yung sa yung mapping system po mo na yun, napaka-erratic po, no? Nakikita nga po nila, actually nagkaroon nga po ng controversy palalo po diyan kasi may mga hospitals, lalo na mga LGUs na binabanggit ko po kanina, na ang sinasabi po doon, bayad na po yung LGU hospital na yon. And then, marami po nagme-message sa amin na mali yung sinasabi ng mapping system. Wala pa po kami natatanggap. Yung mga healthcare workers. So, nung maraming reports na complaints na mga ganon, they took down the mapping system. Pero is it possible, let's say po, is it possible po, Sir Roland, na naibigay nga po talaga sa LGU pero hindi lang na-distribute? May mga ganon din po bang usap-usapan? Ma'am, ganito, isolated case lamang naman po siguro, no? I forgot the name of the hospital or LGU, no? Pero it's somewhere in Visayas. Yun nga po kung nabalitaan before, yung tinakbo ng isang treasurer po nila, yung yung HEA intended for the healthcare workers ng isang lugar po na yun. Okay, Ronald. And hindi po natin alam kung saan pa po or prevalent po yung mga ganyang ganyang scenarios po. Okay. So yan ay isolated case lamang, pero po sa inyo, sa hanay po ng grupo ninyo, walang ganon. Kasi talaga ang may at fault dito, ang DOH hindi pa binigay sa inyo. Tama po ba? In fairness naman po sa DOH, ganyan nga po, nagbanggaan po ang DBM at DOH po last year kasi nagtuturoan po nga sila kung saan sinasabi ng DOH before, wala pong pondong binibigay sa kanila. Sabi naman po ng DBM, nabigyan na po namin yan sa kanila nung January pa. And ayun nga po, hanggang sa kakakulit po namin, and the DBM were able to find funds for us. Yun nga po, fortunately, nakuhanan po ang PhilHealth. No? Dahil nga po diyan sa sa mga kaso po na yan, and ang just to reiterate lamang po, ma'am, no? Sinasabi po nila walang pondo na pagkukuhanan. Pero ito po yung mga services po rendered na hinahabol na po na lang po namin. Dapat nakuha na po namin ito mga 2 years ago pa. Kompleto na po dapat. Ngayon, 6.7 billion po yung sinabi po nilang kulang pa na arrears. And yet, kulang po yung pondo na binibigay.
And unfortunately nga po, na-veto pa, no? Tapos, makikita po namin, nakakasama ng loob kasi ang pondo para sa AIC, sa MAIP, sa AKAP, sa TUPAD, saganang-sagana, gaya nga po ng sabi ko sa Senate kahapon, 132 billion. And now comparing that to 6.7 billion, napakaliit lamang po sana para makumpleto, no, matuldukan na po mga problema o hinahin po ng mga healthcare workers regarding sa HEGA. Yun, yung yung allowance na binabanggit nyo kanina, balikan ko lang ng konti yon na sinasabi nila na bago mag-deadline, karamihan ba sa mga nag-file within the deadline natanggap na nila? Kasi ang karamihan na binanggit mo na hindi pa nakakatanggap ang nag-file after the deadline. Sir, dun sa amin po sa UPHCP, official members po namin, actually nakuha naman po nila yung mga pumasok po sa deadline. Ngayon may mga appeals pa po, actually, tulad po ng mga ibang hospitals po na downgraded po yung downgraded po yung risk category nila from high risk po ginawang moderate risk. Yun po yung mga And swerte din po yung mga yung mga ibang hospitals, like parang minsanan po yung pagbibigay sa kanila, like Perpetual Hospital, Asian Hospital, na 20 months po all of it nabigay po sa kanila. Pero meron po kami mga members po and affiliate members na ewan ko po, kasi sinasabi po nila approve na po lahat, mga ganyan, pero patingi-tingi po nilang nakuha. Tulad po doon sa official member namin sa La Union, yung Bethany Hospital, na-approve naman po yung full 15 months, pero parang 8 months lamang, parang 10 months lang po nabigay sa kanila, and they're still waiting po for another 6 months po. Hindi po binigay sa kanila yung buo, despite na naibigay po nila on time yung mga requirements po. Ronald, may idea ka saan napunta yung... Kasi kung na-approve na yung budget naman ng 16 months, pero ang i-release mo 10 months. So in other words, may nawawalang 6 months na budget. May idea ka ba kung saan napunta yan? According po doon sa mga regional directors po, sinasabi po nila, yun lamang po yung inallocate po sa kanila ng DOH Central Office. And kailangan po nilang i-distribute po sa lahat ng mga hospitals po. Healthcare workers po yung na yun, para mas maging equitable po yung pag-distribute po. Hingi na lang po kami ulit po ng inyong reaction po dito sa pag-veto ng Presidente dun po sa allocation ng pagbayad nga po sa health emergency allowance po ng mga healthcare workers during the COVID-19 pandemic, when in fact during the SONA of President Bongbong Marcos, sabi niya po isa to sa mga prioridad niya na ibigay. Ayun nga po, kay direkta na po tayong manawagan kay Presidente BBM. Tinatandaan pa po namin yung sinabi po ninyo doon sa inauguration po ninyo. For the healthcare workers, for the nurses, there will be changes starting tomorrow. Sinabi po ninyo yan noong June 30, 2022. Hanggang ngayon po, wala pa pong kinakawawa pa rin po ang hanay ng mga healthcare workers, especially sa private hospital po. So sana pwede pang magawan ng paraan. Ibigay nyo na po yung health emergency allowance po namin na matagal na po namin pinagsilbihan, na matagal na po namin deserve na nakuha sana at ine-enjoy. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po sa interview. Yes, Ronald, lastly, before we let you go, ano na ang magiging next step ng grupo nyo? Dahil sa pag-veto nito, may plan ba kayo makipag-dialogue sa mga agencies concerned? Nasa plano pa po yan. We still have to make arrange a meeting with the lead conveners po ng UPHUP. And may isa pong na-float po doon na baka sasabay din po kami doon sa, hindi po natin alam, pero floating, this is an idea being floated pa lang naman po. We're exploring the possibility of magkakaso po siguro kami. Sasabayan na lang po namin yung mga kaso po doon sa regarding po dun sa GAA 2025. Wait. You said po magkakaso po kayo? You will file complaints? Tama po ba? That is an idea being floated. Nothing concrete yan po, ma'am. Opo. And who will be the respondents po, if ever? That's
that is still yet to be determined po. Sasanggulo pa po namin sa legal counsel po namin. Okay, and lastly, yun nga, no, pagdating nga po sa usapin ng dialogue, kasi if I remember it correctly, last year, ang Alliance of Healthcare Workers ay sumulat po, no, directly sa ating Pangulo. Humihingi po sila ng dialogue regarding this issue. Kayo po ba, sa inyong grupo, are you thinking about that as well? Gaya nga po ng sabi ko, ma'am, we still have to convene with our stakeholders, with our lead convener po para mapag-usapan, para mapulido po namin kung mga susunod na hakbang po namin, ma'am. Alright. Yeah, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ronald Ignacio, ang spokesperson of United Private Hospital Unions of the Philippines. And I also remember kasi during... Thank you po. Oo, nasabi rin ng DBM yun na parang last year yun, sabi nila 2025 tatapusin namin yung pagbibigay ng allowances sa mga healthcare workers. And yet, 2025, first year pala ng 2025, medyo parang ang sinabi naman ng DOH, baka daw 2026 pa matapos. Magkagulo-gulo kasi yung system Sa Sa grupo naman ni Ronald, madami naman nakatanggap na halos Yes. sa itong allowance. Diba yung isang... Ang naging problema kasi may mga pumasok na in-accommodate after the deadline, may mga budget na na-release na hindi pa na-disburse. Siguro dahil nagkalito-lito yung listahan, some hospitals hinold nila or yung LGU, hinold nila yung pagre-release ng pera. So we don't know what happened yet. We have to trace that. Through DBM, kasi kulang kahit nasabi mo, kasi hindi naman, di ba sabi naman natin, marami silang mga healthcare workers, may mga ilang nabayaran at marami pa rin hindi. Dahil ang problema talaga is the budget. That's why nagkaroon din ng issue sa PhilHealth noon, yung mga illegal, allegedly illegal transfer na ginawa nila. Ang sinabi nila, kinuha nila yung savings ng PhilHealth para ibigay nga daw sa allowances ng ng mga healthcare workers. Pero yun nga, until now, kulang pa rin para dun sa mga healthcare workers natin. And when in fact, as I've said earlier, ito yung pinramis ng Pangulo sa kanila, 'di ba, na babayaran. Kasi 'di ba, oo, tama na yung sinasabi natin na hero sila. Hero nga sila, pero we don't give them what they deserve. I remember that speech clearly. Anyway, don't go away. We're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The new NAIA Infrastructure Corporation has begun demolishing Terminal 4 at Ninoy Aquino International Airport as part of efforts to improve airport infrastructure. Initially closed for rehabilitation in November, NNIC later opted for demolition to create space for a new taxiway. This new taxiway will enhance aircraft movement between Terminals 1, 2, and 3. Manila International Airport Authority spokesperson Attorney Jeff David assured that flight operations remain unaffected as all Terminal 4 flights have been already moved to Terminal 2. NNIC was able to determine that there's still available space sa T2. So most of the flights that were displaced by the demolition, closure muna, no? The closure and the demolition ng T4, they would be accommodated sa T2. Now in other news, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth emphasized that the United States remains committed to keeping its strategic edge over China in the Indo-Pacific. Hegseth highlighted the importance of strengthening military ties with allies in the region to counter growing challenges. In a February 5 call with Defense Secretary Gibo Teodoro, Hegseth reaffirmed the U.S. commitment to a mutual defense treaty with the Philippines. The discussion focused on boosting the capabilities of the armed forces of the Philippines and enhancing security in the South China Sea. The Philippines also welcomed the first meeting between U.S. President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba on February 7. An SWS survey shows that 67% of adult Filipinos express their love through acts of service. Now, the survey reveals that actions like cooking a meal, running errands, or helping with chores resonate most strongly as expressions of love. Following acts of service are words of affirmation and quality time, giving gifts and physical touch. This preference for acts of service is reflected in Filipinos' Valentine's Day wishes. Love and companionship top the list,
surpassing money, which was the most desired gift last year. Last year lang May pinost ka, Last year lang ba yun? parang may pinost ka yesterday sa Instagram, di ba? Ah. About anong gusto mong matanggap sa Valentine. Puso ng mga paper bills. Paper bills. Yung ba yung Money bills. affirmation of companionship is a money bill. Hindi, pero it depends kasi on the type of family or person you interview. Usually, yung mga well-to-do in life, ang hinahanap nila is physical affirmation or yung verbal praise. Kasi sanay na sila sa pera. Parang, anong pa ibibili mo sa kanila? Mostly, hindi naman sanay lahat. Na. But usually, sa mga lesser fortunate families, pag nakatanggap ng malalaking magarbong gift, sa kanila parang expression of love yun because alam nila yung financial status nila, and yet, pinaghirapan pa ng other person, the spouse, the family member, to go out of his way to make sure na meron regalo yung tao na yun. So it really depends. But I understand. Others naman, di ba? Basta mabigyan sila ng kahit na okay na sa kanila. Basta ang importante daw naalala sila. Mahirap yung makalimutan sa Uy, kahit na sabihin mo well-to-do sila, pag sila ay naalala, mabigyan ng kahit isang bouquet ng bulaklak, kahit naman kaya nila bilhin yun sa sarili nila. That's what I said. Diba? I didn't mean na wag na bigyan. I meant the simplest of gifts sometimes sa mga well-to-do people marks well. I'm talking in terms of being preference. But hindi po lahat yun. It depends on the behavior of the person. Pero as long as hindi mo makakalimutan yung tao sa araw na yun, yan ang importante. And based dun nga sa survey, iba-iba yung mga language of love. Diba? Hindi lahat ma-holding hands or ma-akbay or ma-kiss or yung mga physical touch, yung mga PDA. But there are other ways, diba? Din yung tinatawag na language of love. Talaga? Kunyari, naalala ka na nasa isang drugstore, naalala ka, may nakitang chocolate. O, binili yun para sa'yo. Nasa drugstore, may chocolate, di ba? Iba-iba. Like yung sinabi natin sa report din kanina, di ba, tulungan mo sa gawaing bahay. Pwede din It also depends actually on the situation. For example, may mga times na if you set the bar too high from the start, from the get-go, minsan mahirap to top it off yan sa dulo. Basta ang keyword dyan is consistency. And at the end of the day naman, kung maganda ang ugali yung dalawa, kahit ano pang regalo yan. Tsaka hindi lang dapat sa Valentine's Day. Oo, that's true. I agree with that. Tsaka ang tanong dito, I agree with that. tomorrow kaya, ceasefire muna yung mga politiko dahil araw ng mga puso. Ay, maganda yan. Gusto ko makita yung diba, kahit mag-selfie muna yung dalawang pinuno ng unity team. Ay, Si BP Sara at si malayo PBO. yata No, I'm just saying, parang wish list ng bansa yan, Valentine's. Suntok sa buwan. Or padala na lang ni PBBM si BP Sara ng roses. Hindi ibig sabihin, Wala ibig man sabihin, na yun, para alam yung mo, peace offering. kasi- That will contradict yung kanyang No, you naging can- mood during the kick-off rally sa Lawag. You can have peace, pero at the same time, iba naman kasi you have to learn how to separate. I don't know how you can do that in politics, but you have to learn how to separate work from personal life. Politics is work. Yeah. Pero persolanan na rin Yan ang naging problema. At the end of the day, alam mo, we want both leaders to succeed. Sa totoo lang. Regardless kung dilaw, pula ka, or whatever political faction you belong to, this is our country we're talking about. Pag nag-aaway dalawang leader natin, lahat tayo ang tatamaan dito. So bilang isang Pilipino, gusto natin mag-succeed yung dalawa. If both succeed, maayos tayo. Vote for Diego. Vote for Diego. Nagagalit na si Direk. Mag-quote na daw. Baka mangampanya ako dito Alright, before we let you go, I'd like to leave all of you with a quote that hopefully will make your day better. A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to love whoever is around to be loved. Kurt Vonnegut. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.